Okay, so ang topic natin ngayon is Bernoulli. So ano nga ba yung characteristics ng Bernoulli? Ang Bernoulli is muntik na siyang maging linear. Kaso may konting epal lang. So aayusin natin siya para maging normal na linear siya. Okay, so let's start. Una, tignan mo muna yung dx and dy. Tignan mo kung alin sa dalawa yung may hawak ng isang variable lang. So, okay, so in this case, yung dy. Dahil ang hawak niya is x lang. Unlike sa dx, may hawak siyang y, may hawak siyang x. Okay? So, yun lang. Para hindi ka na rin malito, etong y na to, distribute mo na dyan. Okay? So, 6y cubed minus xy minus 1 dx plus 2x dy. Okay? So, y pala to. Equals 0. Okay? So, ngayon, ano nga, dahil nga yung dy lang yung may hawak ng isang variable, so linear in y tayo ngayon. So pag linear in y, ano nga ba yung standard form niya? Okay, so kung matatandaan nyo, dy over dx plus p of x y is equal to q of x. Ayan, ito yung standard form. So ito yung goal natin. Okay, so anong i-multiply natin dyan para ma-achieve natin yung standard form? Okay, unang-una, itong 2x, kailangan matanggal natin dyan para maging dy lang siya. Okay, tapos kailangan nasa baba niya yung dy, dapat nasa baba niya yung dx. So, multiply din natin siya sa 1 over 2x tsaka dx. Okay, so pag minultiply natin dyan, anong matitira dito? So, ang matitira is 6y cubed minus xy minus y. Wala na tong dx. Okay, kasi na-cancel na. Over 2x plus dy over dx equal to 0. Okay. So, ngayon, aayusin mo lang siya. Tapos, itong 2x na to, ihiwalay mo na. Ano mo na siya, tig-isa-isa sila. Okay. So, dy over dx plus 6y cubed divided by 2x. Anong matitira? 3y cubed over x. Tama? Okay. So, dito, negative xy over 2x. Anong matitira? Y over 2. Tama? So, dito naman, negative y over 2x. So, negative y over 2x equal to 0. Okay? So, ngayon, ang susunod mong gagawin, tignan mo lang yung standard form mo. Okay? So, na-achieve na natin to. May dy tsaka dx na tayo. Kaso, wala pa tayong p of x, y, tsaka q of x. So, kung mapapansin nyo, ang p of x natin is isa lang yung y niya. Okay? So, sa mga term na to, alin dito yung may isang y? Actually, dalawa sila. So, 1, 2. Okay? Ito, hindi siya pwede kasi cube siya. Y cube. So, dun siya sa kabila. I-transpose natin yan. Okay? So, gawin na lang natin. dy over dx. So, ilalabas natin yung negative 1/2. Tsaka yung y. Dito sa dalawang to. Okay? Pagsasabay na natin. So, 1/2. Anong matitira? So, 1 plus 1 over x y. Okay? Equal to itong 3y cube over x. Transpose natin sa kabila. So, negative 3y cube over x. Ayan.
So ano na yung mga na-achieve natin? Itong dy over dx, na-achieve na natin. Itong p of xy, na-achieve na din natin. Okay? Kasi isa lang yung y niya. Tapos equal to, ayan, equal to q of x. Kaso, ayan, hindi siya q of x. Kasi may y cube pa siya or may y pa siya. So ano yung pa-epal sa problem na to? Yung y cube. Yun yung pa-epal. Okay? So ngayon, tatanggalin natin yung pa-epal na yan. Paano siya matanggal? Multiply lang natin sa 1 over y cube. Okay? So sana hindi pa nalilito guys. So ngayon, dy over y cube dx minus 1 half 1 plus 1 over x y over y cube. So 1 over y squared yan. Okay. So equal to negative 3 over x. Tama? So okay. Ayan, bali dito, natanggal na nga yung y cube. Okay. Naging 3x na lang siya. Ang kaso, may 1 over y cube ka naman dito. So another problem na naman. So ang gagawin natin, para matanggal yan, let dz equal to dy over y cube. Ayan. dy over y cube. So, nag-derivative tayo ng z. Dapat makuha din natin yung value ng z. Which is, paano natin makuha? dz over y negative 3 dy. Ayan. Inangat ko lang yung yung 1 over y cube. So, paano natin makuha yung value ng z? I-integral mo lang. Ayan, integral. So, ano ba yung integral ng dz? So, z equal to, ano yung integral ng y raised to negative 3? Okay? So, negative 1 over 2y squared. Tama? So, ayan. Pwede na natin i-substitute. Itong dy over y cube, pwede natin siyang gawing dz. Okay? So, bali magiging dz over dx. Ayan. So, yung 1 half y squared natin is equal to z. Okay? So, magiging z na lang yun. Positive z. So, positive z 1 plus 1 over x equal to negative 3x. Tama ba? So, ngayon, linear in z na siya. Okay? Standard form na eh. Okay? So, ngayon, hahanapin na natin yung integrating factor. So, integral of 1 plus 1 over x dx. Okay? So, equal to ano yung integral ng 1? 1 dx. Eh di x. Ano yung integral ng 1 over x? So, positive ln x. So, ngayon, dito, papaganahin na natin yung law of exponent. So, since positive siya, or addition, multiply yan. Okay? So, ano ba ibig sabihin dun? So, ex multiply by ln x. Di ba? So, saan equal to? Ito, pwede na mag-cancel. So, magiging x, ex. Okay? So, ito na yung integrating factor natin. So, ngayon, after mo makuha yung integrating factor, dito na papasok yung
The left side will be the derivative of the product of the integrating factor and the dependent variable. Okay? So ano ba 'yon? Derivative daw ng product ng integrating factor, which is x e raised to x tsaka yung dependent variable. So in this case, ano yung dependent variable natin? Dz. So z lang yan to. Z. Ayan. Tapos, yung sa left side natin, multiply mo yung integrating factor. Okay? So magiging negative 3 raised to x na lang siya. Kasi yung 1 over x dito, tsaka yung x dito, nag-cancel. Okay? So ngayon, pwede mo na siyang i-integrate. Ayan. Integrate natin siya. Nilabas ko na yung negative 3 since constant naman yun. Okay? So ano ba yung integral nito? Tanggalin mo lang itong d. So, x raised to x z equal to negative 3 Ano ba yung integral ng, wait lang, may dx pala dito. Ano yung integral ng e raised to x? Di e raised to x over 1. Pero kahit hindi na natin ilagay. Okay, so plus c. Ayan. Ito na dapat yung sagot. Kaso, kung maalala nyo, nag-substitute lang tayo ng z. So, kailangan natin ibalik yung value ng z, which is 1 half y squared. Okay. 1 over 2y squared. Negative. Okay. So, magiging negative x e raised to x over 2y squared. Diba? Equal to negative 3 e raised to x plus c. Okay. So, pwede nang gawing final answer to. Kaso, meron pa siyang mas simplify. Multiply natin both sides by negative 2y squared. Okay. So, dito, magiging ano na lang siya. X e raised to x equal to negative 2 times negative 3. 6. 6y squared e raised to x plus negative 2c. Pero, let 2c, negative 2c equal to c. So, maging positive c y squared. Okay? Pwede na final answer to. Okay? Pero para mas pogi, simplify pa natin. Since may y squared sila pareho. Factor out natin. X e raised to x equal to y squared o 6e raised to x plus c. Ayan, ito na yung final answer.